Happy Lord's Day, everyone! Welcome to our online worship celebration. Sa mga pagkakataon pong ito, kami ay nagagalak na kayo ay makasama sa ating pagpupuri at pag-aalay ng pagsamba sa ating Panginoon. Tunay nga po na nararapat ang Diyos sa ating mga papuri at pagsamba, kaya sa mga pagkakataong ito, awitan po natin ang ating Diyos sa buhay. O Diyos, dakila ka, dakila kang talaga, walang katulad, doon ngayon at kailanman, sa'yo pagpupuri, pagsamba. Pagkat nararapat ka, sa aming pagsamba, o Diyos, dakila
Itataas sa dagat mo habang naghihintay. Nananabik sa iyong pagbabalik. Amen. Tunay nga po na napakasarap magpuri sa ating Diyos. Hallelujah, Lord. Sa tuwing tayo po ay nag-aalay ng pagsamba sa ating Panginoon, nawa yung maging motibo natin ay yung katotohanan na tayo ay umaawit dahil nararapat ang Panginoon sa pagsamba natin. Hindi po dahil gusto natin o hindi dahil masaya tayo, kundi dahil nararapat ang Panginoon. Alam niyo po ang pinaka mainam na pagsamba na pwede nating ialay sa Diyos ay yung pagsamba sa mga panahon na tayo po ay nabibigatan at tayo po ay nasasaktan. Kaya sa mga pagkakataon pong ito, kung meron ka man pong nararanasan na kabigatan, problema sa buhay, ialay mo ito sa Panginoon at awitan mo ang Diyos at bigyan siya ng parangal sa iyong buhay. Hallelujah, Lord God.
ito'y hindi pa rin sapat sa alay na nararapat. Lahat ng papuri at pagluwalhati alay sa iyo, O Diyos. Ang aking puso at ang aking buhay alay sa lahat ng papuri at pagluwalhati alay sa iyo, O Diyos. Ang aking puso at ang aking buhay alay sa pagsamba. Lahat ng papuri at pagluwalhati alay sa iyo, O Diyos. Ang aking puso, ang aking buhay alay sa pagsamba. Alay sa pagsamba. Alay sa pagsamba. You are welcome to send your tithes and offering and your seed to the man of God. May the Lord bless your generosity and your support in our ministry. Kindly send your seeds and your tithes into this GCash account number, 0912-7327627. God bless you bountifully. Happy Lord's Day po sa ating lahat. Pagpalain po tayo ng Panginoon sa araw na ito. Kumusta po kayo? Sana kayo po ay patuloy na iniingatan, ginagabayan at patuloy nag-i-enjoy ng inyo pong buhay. Saan man po kayong dako ng mundo naroon. Salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating online worship celebration. Sana kayo po ay patuloy na lumalago sa pamamagitan ng ating sama-samang pagsamba at pakikinig ng salita ng ating Panginoon. Mahalaga pong naisupong ibahagi sa araw na ito. My topic today is entitled, Hanggang Kailan Ako Mag-aantay? Hanggang kailan ako mag-aantay? Magandang araw muli mga kapatid. Maybe today, pagod ka na sa paghihintay. Meron ka bang pinagdadaan ng season ng Lord, hanggang kailan pa ba? Hanggang kailan ako mag-aantay ng sagot? Hanggang kailan ako mag-aantay ng trabaho?
Hanggang kailan ako mag-aantay ng aking kagalingan? Hanggang kailan ako mag-aantay ng reconciliation? Hanggang kailan ako mag-aantay ng breakthrough? At sa gitna ng silence at pagka-delay, minsan iniisip mo, Lord, nakakalimutan mo na ba ako? Lord, may ginagawa ka pa ba? Lord, may patutunguhan pa ba ito? But today, kapatid, I want to remind you gently, lovingly, and truthfully, God sees you, God hears you, and God remembers you. God is working kahit hindi mo nakikita. May ginagawa ang Diyos kahit hindi mo nakikita. Hanggang kailan ako mag-aantay, Lord? Hanggang sa maging handa ang puso mo. Minsan may gusto tayo agad, pero alam ng Panginoon na hindi pa kayang bitbitin ng puso natin. Kaya minsan, inaantala niya, hindi para pahirapan ka, kundi para ihanda ka. In Proverbs 4:23 it says, above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. In Psalms 27 verse 14, wait for the Lord, be strong and take heart, and wait for the Lord. May mga blessing na kapag dumating ng maaga, hindi natin makakayanan. May mga bagay na kapag nakuha natin nang hindi pa tayo handa o hindi pa tayo matured, baka masira lang tayo. God delays to develop. God pauses to prepare. Parang buto, parang seed. Hindi agad sumisibol pag itinanim. Pero habang walang nakikita sa ibabaw, may ginagawa sa ilalim, nag-uugat. Ganyan ka rin, kapatid. May season ka ngayon na parang walang nangyayari. Pero sa loob mo, may ginagawa ang Diyos. God is building your roots before He reveals your fruits. He is deepening your roots. Pinapalalim lang ng Diyos ang iyong ugat. Kaya huwag kang mawala ng pag-asa. Kung hindi pa ibinibigay ng Panginoon, ibig sabihin, may inaayos pa siya sa puso mo at para sa iyo. Hanggang kailan ako mag-aantay? Hanggang sa tama na ang panahon. May bagay na tama, pero mali yung timing. At kahit anong pilit, hindi gumaganda kapag hindi pa season ng Diyos sa iyo. Ecclesiastes 3 verse 1, there is a time for everything and a season for every activity under the heavens. Habakkuk 2:3, though it delays, wait for it. It will certainly come. It will not be late. Si Sarah nag-antay. Si Joseph nag-antay. Si David nag-antay. Pero nang dumating ang tamang panahon, dumating ng mas maganda kaysa iniisip nila. Pero kapag si God ang nag-orchestrate ng timing,
kahit imposible nangyayari. Si Sarah nag-antay ng ilang dekada bago nagkaanak. Si Joseph nag-antay ng maraming taon bago natupad ang pangarap. Si David nag-antay ng matagal bago naging hari. Pero nang dumating ang timing ni Lord, lahat biglang nag-align, lahat nag-make sense. Minsan di mo gusto yung delay. Pero kapag nakita mo ang perfect timing ng Panginoon, sasabihin mo, Lord, buti hindi mo ibinigay agad nung una kong hiningi. May perfect timing ang Panginoon sa the best na inilian para sa iyo. Hanggang kailan ako mag-aantay? Hanggang sa matutunan mong ang Diyos ang reward, hindi lang ang blessing. Si God ang reward, hindi lang ang blessing. Kapatid, aminin natin, minsan kaya tayo naghihintay kay Lord kasi may gusto tayong makuha. But God uses waiting not just to shape your situation, but to shape your relationship with Him. While you wait, God invites you to grow deeper in worship. Learn to trust Him even without results. Rely on His presence, not His performance. Seek His heart, not just His hand. The longer we wait, the deeper we learn to seek God Himself, not just gifts. Palalimin muna natin, kapatid, yung relasyon, pagmamahal natin kay Lord. Psalms 37 verse 7, Be still before the Lord and wait patiently for Him. Matthew 6:33, Seek first His kingdom and His righteousness. Minsan ginagamit ng Panginoon ang waiting moment para baguhin ang focus natin. Mula sa, Lord, kailan mo ibibigay? Patungo sa, Lord, ikaw muna ang hanap ko. Because the presence of God in waiting is better than the blessing you are waiting for. Because the truth is, answer to prayer is good, but God Himself is better. What if the season of waiting is actually a season of intimacy? What if the blessing is not what you are waiting for, but who you are becoming while you are waiting? Hanggang kailan ako mag-aantay? Hanggang ma-realize mo may purpose ang paghihintay. Hindi totoo na walang nangyayari. God is working in silence. God is working in hidden places, in ways you do not see. Romans 8:28, and we know that in all things, God works for the good of those who love Him. Isaiah 64 verse 4, No eye has seen a God who acts on behalf of those who wait for Him. Ang waiting season mo ay shaping season. God is shaping your character,
your faith, endurance, humility, and trust. Wala ni isa na nasayang sa paghihintay mo. Every tear, every prayer, every morning na pinili mong magtiwala, God sees it. Nakikita lahat ng Panginoong Diyos yun. Waiting feels like nothing is happening. Pero sa Diyos, waiting is one of the most productive seasons. In waiting, hindi nasasayang ang oras mo. Hindi nasasayang ang iyak mo. Hindi nasasayang ang pananampalataya mo. Every prayer you prayed, every tear you cried, every day you choose to trust, God collects all of that. Walang sayang, kapatid. Kung minsan parang napakatagal ng sagot ng Panginoon, pero tandaan mo ito, kapatid, God is never late. He moves at the moment that brings the most glory and gives you the greatest good. Hanggang kailan ako mag-aantay? Hanggang sa maging handa kang tumanggap nang hindi mo na kinakapitan ang timing, kundi si God, ang ating Panginoon. Meron kasing dalawang klase ng paghihintay. Una, yung desperado. Lord, ibigay mo na. Pangalawa, yung surrendered. Lord, kung kailan mo gusto, okay ako. Dahil kasama kita. Itong pangalawa, kapatid, the second one, yan ang naghihintay na may peace, may kapayapaan ng puso. Yan ang naghihintay na may joy. Yan ang naghihintay na may hope. Surrendered kay Lord. Surrender means trusting God's timing. Kapag pinanghawakan mo ang Panginoon, hinding-hindi ka mauubusan ng lakas. Hindi mawawala ang pag-asa. Hindi mawawala ang pananampalataya mo. Kasi ang pag-asa mo, hindi nakabase sa timeline mo, kundi sa kabutihan ng Diyos. Proverbs 3:5-6. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He will make your path straight. Psalms 46 verse 10, Be still and know that I am God. Ang totoong kapayapaan ay hindi galing sa bilis ng sagot, kundi sa tiwala sa Diyos na nagbibigay ng sagot. Lord, pagod na ako. And the Lord says, Anak, andito lang ako. Pwede mong sabihin, Lord, ang hirap. Lord, ang sakit. Lord, hindi ko na kaya. At sasabihin niya, I will carry you. I will strengthen you. I will sustain you. I am working, anak. Don't let go. May ginagawa ang Diyos sa atin, kapatid. May ginagawa ang Diyos sa iyo. Hindi mo lang alam. Kapatid, hindi pa tapos ang kwento mo. Hindi pa tapos ang story mo. Hindi ka pinaghihintay para sa wala. May ending si Lord
na mas maganda pa kaysa iniisip mo. Pwede kang umiyak. Pwede kang magsabi ng totoo at ang tugon niya, Isaiah 41:10, do not fear, for I am with you. I will strengthen you and help you. Psalms 34:18, the Lord is close to the broken-hearted. Kapatid, hindi kanya pinahihirapan. Hindi kanya pinapabayaan. Hawak kanya kahit pagod ka na. How long should you wait? Hanggang sa dumating ang sagot. Yes. Hanggang sa matutunan mong magtiwala kahit hindi mo alam ang timing. Yes. Hanggang sa maintindihan mo na kung si Lord ang kasama mo, kahit gaano katagal, worth it. Yes. Because waiting for God is never wasted time. Waiting on God is preparation. Waiting with God is transformation. And waiting in God is assurance. Galatians 6:9, let us not grow weary in doing good. For at the proper time we will reap a harvest if we do not give up. Lamentations 3:25 and 26. The Lord is good to those who hope in Him. It is good to wait quietly for the salvation of the Lord. Hanggang sa dumating ang tamang oras. Hanggang sa matapos ang ginagawa niya. Hanggang sa maging buo ang plano niya. Hanggang sa masabi mo, Lord, worth it pala yung paghihintay ko. Kapatid, hindi ka nag-iisa. Hindi ka nakakalimutan. Hindi ka pinapabayaan. At higit sa lahat, hindi ka pinaghihintay ng walang magandang dahilan. Maybe delayed, but not denied. Maybe slow, but never stagnant. Maybe painful, but always purposeful. And when the day comes, and it will, when the breakthrough arrives, when the prayer is answered, when the promise becomes reality, sasabihin mo, Lord, salamat. Lahat ng paghihintay, worth it pala. Hindi ka pinaghihintay para sa wala. Bawat araw ng paghihintay ay may kabuluhan. Kaya, kapit lang, kapatid. God is not done with your story. Pagpalain po tayo ng Panginoon. God bless you, God bless you. Palapakan natin ng Panginoon. Itaas ang mga kamay, magsitayo. At ako'y nagdideklara, ang kapayapaan ng Panginoon ay sumaating lahat, ang panatag na puso, ang matiwasay na pag-iisip, ang masayang kalooban at malakas na pangangatawan, ang pinagpalang buhay at kabuhayan ay dumaloy sa iyo at sa iyong sambahayan. Pakaingatan ka ng Diyos sa isang buong linggong darating at ang kapayapaan niya ang maghari sa atin. Tanggapin natin lahat ito sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Lahat ay magsabi ng Amen. Kapatid, antayin mo ang break mo. God bless you. God bless you.